Hello everyone. Mga kaibigan, para doon sa mga na-upload o kaya nagpaplano pang lumabas ng bansa o pang mag-tourist, alam nyo po, mas maganda, pahupain muna natin itong nangyayaring uploading issue dito sa immigration. Kasi ito naman pala ay gawa-gawa lang ng itong mga immigration guidelines ay gawa po ng DOJ at ng Immigration, BI. So, bakit hindi natin pahupain muna ito hanggat sa maayos dahil kasalukuyan ng inaayos ito ng Senado. Dala ng marami na po ang nagrereklamo dahil sa uploading issue na ito, mga kaibigan, dito sa Pilipinas, na only in the Philippines naman talaga. Kaya mas maganda po dito muna tayo mamasyal, gumala, umikot sa buong Pilipinas kasi alam ko po marami pa sa atin ang hindi nakakapamasyal. Ito, ang ginagamit ko pong background ay mga video po ito ng mga magagandang tanawin dito sa ating sariling bansang Pilipinas. Kasi kung dito kayo magtutor, hindi kayo magagastusan ng malaki. At the same time, wala pang upload. Pag sakay nyo ng aeroplano, sure na sure, swak na swak. Round trip, makakabalik kayo. Kaya may round trip ticket kayo o wala. Pag dito sa Pilipinas, hindi kayo haharangin dyan. Mag-i-enjoy na kayo, mura pa. At hindi pa kayo mag-aalala dahil nasa sariling bansa, mga kaibigan. Kasi kung ganun din lang naman ang nangyayari, pag magtutur ka sa labas, mas malaking gastos, pahihirapan ka, akala mo communist country tayo na hindi naman dapat hinihigpitan ng ganun. Ayan nga mismo, si President Bongbong nagsabi na, kinausap na ang DOJ na huwag masyadong ganyang kahigpit ang mga hinihinging mga requirements o mga guidelines ng immigration. Dahil kailangan natin pagdating ng 2028 maganda ng ating ekonomiya, maging middle country na po tayo, makaangat na po tayo. Paano gaganda ang ating economy kung ganyan ang mga nangyayari, mga kaibigan? Paano gaganda ang ating turismo kung ganyan, hinihigpitan, hindi tayo makalabas, hindi makapasok? O sino ba ang nawalan ng kita? Alam nyo ba, mga kaibigan, na sa bawat umaalis at dumarating na mga pasahero na dumadaan dyan sa NAIA, kumikita po dyan ang Bureau of Immigration, mga kaibigan. Meron po silang kinikita dyan sa bawat pasahero. Ayon sa sinabi ni Senate President Miguel Zubiri. So, ngayon, pag hindi tayo naglabasan, i-boycott natin, wag na tayong lumabas, dito na lang tayo sa Pilipinas. O sino bang nawalan? Sino bang nawalan ng kita? Di ba ang gobyerno? Di ba ang BI? O baka wala na ipasweldo sa kanila? Kung ganyan naman silang kahigpit, di higpitan din natin, wag na tayong lumabas. Dito na lang tayo mag-ikot-ikot sa buong Pilipinas. Hindi po ba, mga kaibigan? Kasi hindi naman dapat ngayon yung mga guidelines na yan, hindi po nasusunod, hindi po tama. Si Mig Zubiri na mismo ang nagsasabi, marami na halos lahat ng senador nagsasabi na mali po yung ipinatupad nilang immigration guidelines. Ano po yun? Panghahadlang sa karapatan pantao ng isang tao. Alam nyo po, bawat Pilipino ay meron tayong constitutional rights to travel in and out of the Philippines, mga kaibigan. Tandaan nyo po yan, nasa Article 316 o nasa 1987 na Republic Act. Andyan po yun, basahin nyo, nasa Google po. Meron po tayong karapatan. Nasa human rights din po yan, na meron tayong karapatan gumalaw dito sa ating bansa o lumabas dito sa ating bansa. Maliban na lamang kung meron na security o seguridad para sa ating bansa at mga sakit o kung ano paman. Pero kung wala naman, maayos naman, ba't kailangan higpitan? Hindi po ba, mga kaibigan? Kaya mas maganda dito na lang tayo umikot sa Pilipinas habang mainit pa itong usapin na ito, mga kaibigan. At alam niyo po ba na si Senador Chis Escudero, ipinapanukala niya ngayon na lahat ng mga na-upload bayaran ng immigration. Dahil kung hindi nila gagawin yan, babawasan ang budget ng Immigration, Bureau of Immigration. Dahil lahat ng mga budget dumadaan sa kamay din ng mga senador o hindi lang ng Kongreso kundi ng mga senador. So pag hindi nila ginawa yon, babawasan ang budget nila. So kailangan ibalik daw yan. So yun ang ipapanukala ngayon na maibalik lahat ng ginastos. Na ayon pa nga kay Pinky Wave ng CNN, dapat daw hindi lang yung ibalik ang hotel, na ginastos sa hotel. Dahil siyempre pag nag-book ka, nagbabayad ka kaagad, non-refundable naman po yan. Ganon din po ang round trip ticket.
kailangan din daw bayaran ang perwisyo na inabot ng mga pasahero. Akalain nyo kapwa Pilipino pinahihirapan? Ano nga naman yan? Kaya tama din yung sinasabi ni Senador Tolpo, ni Idol, na tiga ibang bansa, pag foreign, may escort pa, hinahatid pa hanggang eroplano. Pero pag Pilipino, kung ano-ano mga hinahalungkat na mga hinihingi mga papilis. Kaya tama po yun, mga kaibigan. Sabi nga ni Senador po, nakakaabala at nabibitin lahat ang mga biyahe ng mga Pilipinong turista. Baka mangyari yan, wala na magturista. Anong gagawin nyo dyan sa BI kapag wala nang mag-tourist ng mga Pilipino? Boycott, dito na lang lahat sa Pilipinas. O di aanga-anga na lang kayo dyan sa immigration dahil wala nang papasok ng mga Pilipino para lumabas ng bansa. Grabe ang ginagawa ninyo only in the Philippines. Kung ano-ano mga pinaghihingi. Bakit kung ngayon na sinuspindi na po yan, pinasuspindi na ng Senado, at dinala na yata sa Supreme Court, pinapasuspindi na yung immigration guidelines na yan na bago, kailangan revisahin talaga yan at ayusin, tingnan ng maigit, busisihin. Kasi kawawa po, alam mo, ang tinatamaan po dyan ay higit na nakakarami. Kasi ang mga mayayaman, mga politiko, mga sikat, mga kilalang tao sa lipunan, hindi naman apektado yan Subukan nga nila mag-upload ng senador kung pumayag yung senador na i-upload nila. Subukan nga nila mag-upload ng mayor. Subukan nila mag-upload ng mayayaman na tao. Wala pa akong nabalitaan ng ganun. Ano ba mga na-upload? Mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. O hindi po ba nakakaawa mga kaibigan? Kaya dapat talaga revisahin yan, ayusin ng Senado bago maaprobahan. Kasi ang naaapektuhan ay higit na nakararami. Kahit nag-utos na ang ating Pangulo na wag higpitan, bakit hindi nasusunod? Alam niyo po, Mr. President, kung ako po sa inyo, isa kami sa bumuto sa inyo, dapat po, ba't hindi niyo po puntahan mismo ang naiya ang immigration at ipakita sa madlang tao na talagang concerned kayo sa mga nangyayari ngayon sa uploading issue na yan. Para naman malaman ng tao na talagang tinitingnan mo ang kapakanan ng higit na nakararami. Kasi, ang dami nang problema sa atin dito sa Pilipinas Tumataas ang bigas, tumataas ang sibuyas. Ngayon naman, pati kamatis, 20 pesos na ang isa. Ano yan? Pati pagkain pang mayaman na? Pati pag-i-enjoy ng mga tao, pang mayaman na lang? Ang mga mahihirap, hindi na pwede mag-enjoy, hindi na pwede magsaya, hindi na pwedeng lumabas ng bansa? Ano ba naman yan? Baka pwede po busisiin yung batas na ginawa na yan ng immigration na under ng DOJ. Kay Justice Secretary Boyeng Remulla, baka naman po, pakibusisi naman po yan dahil marami ang naiapektuhan ng mga ordinaryong tao. Alam ko po na ang ginagawa nyo ay para masugpo itong human trafficking. Pero wag naman po lahat, dahil lahat naman ng tao, hindi naman ganyan. Hindi naman, siguro naman sa 100 na turista, hindi naman lahat yung 100 na turista, mag-TTNT or magtatago dahil alam naman nila na pag dumating sila dun sa bansa na yan, pag nagtago sila, ikukulong sila o kaya i-deport sila. Kaya nga mayroong return ticket para madali makakabalik. Kung ano-anong hinihingi ng BI, ano ba naman yan? Noong panahon ko, noong mga 80s, noong mga 90s, hindi po ganyan kahigpit, napakaluwag, napakadali lumabas. Ang mahalaga, meron kang pamasahe, meron kang return ticket, meron kang hotel, meron kang passport, shoot agad, makakalabas ka. Ngayon, ang higpit. Komunista na ba tayo? North Korea na ba tayo? Napanood niyo po yung crash landing? Hindi po ba? Lahat ng mga kanilang mamamayan, hindi pwedeng lumabas ng bansa. Ganun ba ang gusto mangyari ninyo dito sa atin sa Pilipinas? Nasa demokrasya po tayo mga kaibigan. At lagi niyong tandaan, meron pong constitutional rights ang bawat isang Pilipino to travel. Meron po tayong liberty which should not be deferred or impaired o kung ano pa man yan mga English na yan. Kawawa yung mga tao na porkit hindi marunong magaling mag-English. Sabi pa ni Meg Sobere, porque hindi ka magaling mag-English, hindi diretso ang iyong English. Hindi ka na pwedeng lumabas porque ang iyong itsura, ang iyong suot, ganito. Hindi ka na pwedeng lumabas. Kasi minsan kasi yun ang tinitingnan ng mga immigration officer dyan. Bigyan nyo ng panibagong training yan, yung mga immigration officer. O kaya i-reshuffle nyo po yan. Dahil kung minsan po, pag napagtripan ka na hindi ka talagang pwedeng palabasin, talagang hindi ka makakalabas. Kailangan yan, meron talagang totoong guidelines, meron talagang rules and regulation na isiwalat, ipakita, ipaskill,
or i-YouTube para makikita ng tao, para ang mga tao na gustong magturista, bago pumunta dyan sa airport, nakahanda na lahat, dala na lahat yung mga guidelines. Gumawa kayo ng totoong guidelines na nasusunod. Hindi yung gagawa lang kayo, ito lang ang kailangan. Napanood ko yung interview kay Sandoval, kay spokesperson na Dana Sandoval, na andyan daw sila upang gabayan, upang alalayan ang mga turistang Pilipino, upang hindi mapahamak. Ano ba yung ginagawa nyo? Hindi ba napapahamak dyan yung mga maralita, yung mga ordinaryong tao na nais lang naman magliwaliw, mamasyal sa ibang bansa? Hindi nyo pinapalabas? Yan ba pag-iingat na upang hindi mapahamak? Mali naman po yata yan, Madam Sandoval na spokesperson. Dapat po, kung kompleto ang papilis, palabasin nyo. Kagaya niyan, halimbawa, karamihan naman kasi na nagtuturista, nagpupuntahan lang sa mga lugar na free visa, walang visa, walang kailangan visa na hingin. Bakit hindi nyo luwagan? Bakit hindi nyo pagbigyan, makapamasyal? Ang pamamasyal ng tao ay para sa buong sambayan ng Pilipino yan, hindi para lang sa sikat, para sa mayaman. Sige nga, mag-upload kayo ng sikat kung pumayag, kung hindi kayo idyaryo agad, idemanda. Huwag naman ganun, kailangan pantay-pantay ang batas. Kasi kawawa naman. At the same time, kung kayo naman ay magbabiyahe sa mga lugar na mayroong visa, sigon sa sinabi na narinig ko mismo sa bibig ni Senador Mig Zubiri, hindi na dapat hinihigpitan kasi dumaan na yan sa mga pagsubok, sa mga pagtatanong ng immigration bago na-aproban ang kanyang visa. Hindi, yung nabigyan na nga ng visa ng halimbawa, pumunta ka ng Amerika or Japan na napakahigpit, binigyan ka na ng visa, may approval na. Pagdating dito sa atin, bago ka makalabas, kung ano-ano pang hahanapin, kung ano-ano pang tatanungin. Kaya, kakaiba talaga, alam nyo mga kaibigan, ako na-experience ko ang ma-interview sa US Embassy mismo. Noong mga, ano po yun, 80s, 90s. Alam nyo po, halos 100 dangkal ang supporting papers na dala ko. Alam nyo kung ano lang itinanong sa akin ng isang Amerikanang immigration officer ng Amerika doon sa US Embassy sa Rojas Boulevard. Isa lang ang tinanong sa akin. Nung una tinanong niya ako, what is your purpose in going to our country? Ang sabi ko, I'm going to attend the wedding anniversary of my brother. How long? Sabi ko 3 months, 2 months, or 1 month. It depends. Kasi noon, pwede mong i-extend. Kung may 1 month ka or 3 months na visa, pwede mong gawing 6 months. It depends. Ang sagot ko po sa kanya, it depends, ma'am. Tapos, ang sabi niya, do you have any property or do you have business here in the Philippines? Yun ang tinanong niya sa akin. Sabi ko, no, I don't have. But I have, sabi ko, supporting papers. Here, I brought it. Alam mo ang sagot niya sa akin? Isa lang. We don't need that kind of supporting papers. All we need is give me business permit right away. You can go to US. Yun lang ang sinabi sa akin. Business permit lang ang hinihingi doon sa negosyo ko kung meron akong negosyo o kung meron akong property, titulo ng lupa, para katunayan na ikaw ay babalik pa sa Pilipinas. Ganun lang po. Hindi yung kagaya dito sa Pilipinas kung ano-ano mga hinihingi. Maglalagay sila ng guideline, sasabihin nila sa mga bibig nila mismo nanggagaling, nakapaskil pa, nasa YouTube. Ang kailangan lang passport na valid for 6 months kung ikaw ay turista. Round trip ticket doon sa pupuntahan mong bansa. Hotel booking doon sa pupuntahan mong bansa. At isang ID na legitimate na ID. Yun lang po ang sinasabi nila lagi. Tuwing tatanungin, yan lang ang sinasabi. Ba't hindi niyo sabihin kung ano talaga mga kailangan ng mga requirements? Upang hindi naman magmukhang kawawa yung mga tao na gusto mong lumabas. Para sa ganon, yung mga tao, sa halip na ma-upload, hindi na sila pupunta kung wala silang ganito. Gumawa kayo ng 100 na requirements, pero sundin nyo, kayo mismo sundin nyo. Na kapag ang isang tao, meron yung 100 na requirement na katulad ng hinihingi nyo, palabasin nyo. Huwag nyong ino-upload nang hindi naman nasasayang yung ginastos at hirap at higit sa lahat yung perwisyo. Na tulad nung sinasabi ni Miguel Zubiri na talagang itong new immigration guidelines ay perwisyo at kalukuhan. Nakakapagpahirap, burden, it gives burden to our people. Totoo nga naman. Ba't hindi kayo gumawa ng guideline na totoo, hindi yung pagdating din kung ano hinihingi? Hingan nyo ba naman ng ano?
ng mga photocopy ng nag-aaral siya? Hingan nyo ba naman ng yearbook? Ano yan? Diyos ko, nakakatawa kaya pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Saan ka nakakita ng immigration na hinihingan ng yearbook, yung magtuturista lang na lalabas ng Pilipinas? O hindi ba katawa-tawa? Diyos mio, Marimar, ano pa ba ang mangyayari? Paano aangat ang ating bansa? Paano aangat ang ating Pilipinas? Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, dito na lang tayo mag-tour sa ating bansa. Napakaganda. Tingnan nyo po itong background. Lahat to ay kuha dito sa Pilipinas. Napakaganda po. Minus gastos pa, minus stress pa. Wala pang upload kasi sure ako walang upload. Mamili kayo barko, eroplano, or bus. Hindi kayo mau-upload automatic. Makakarating kayo sa pupuntahan. Alam nyo po mga kaibigan, ako'y isang small YouTuber lamang na baguhan. Hindi pa po ako monetize. Ginagawa ko lamang po ito bilang libangan sana dahil natutuwa lang ako maglibang-libang dahil ako po ay isa ng senior citizen. Tapos na po ang mga pagbabiyahe ko sa labas ng bansa. Ang gusto ko nga dito sa Pilipinas na lang ako magbiyahe. Iikutin ko ang buong Pilipinas. Kasi lalo na ngayon na ang daming problema dyan sa immigration kung ano-ano mga hinihingi. Ito pa pala, may naalala po ako. Bakit nanghihingi sila ng financial statement o kaya bank statement? Na kung tutuusin naman, pinagbabawal po yan dahil mayroon tayong bank secrecy. Pero ganun pa man yung iba, ipinapakita ang kanilang bank statement o kaya nagbibigyan ng financial statement. Subalit, kung ikaw ay ordinaryong empleyado lamang, halimbawa, nagtrabaho ka ng mahabang panahon, nagtrabaho ka ng 2 taon, 3 taon, bawat sweldo mo, nag-iipon ka, nagtatabi ka, bakit kinu-question nila ang naipon ng tao? Wala bang karapatan na mag-ipon ang isang tao at gamitin niya sa kanyang pamamasyal? Bakit inaalam? Bakit kinu-question? Kasi may mga kilala po ako, nag-declare ng 100,000, meron siyang 100,000 na naipon. Aba, kinu-question, saan daw galing? Samantala, napakalinaw dahil meron siyang certificate na nakasaado na siya ay nagtrabaho bilang isang BPO na sumasahod ng 22,000 sa bawat buwan. Isipin mo na lang sa isang taon magtrabaho ka ng 22,000 a month. Magkano yun sa isang taon? Di ba? More than 200,000? Kahit pa ibawas lahat ng mga deduction. Kung 3 taon, hindi po ba mga kaibigan? Bakit kinukusyon ng immigration? Bakit ka daw meron ng 100,000? Bakit ka daw ganito? O pag nagdala ka naman ng pera, kukusyonin pa rin na may dala kang angkas. Paano kung mawala yung pera na yan? Paano kung ayaw ng tao magbangko? Wala bang karapatan ang tao mamili ng gusto niya sa buhay? Malaya tayong bansa. Kung ayaw mong magbangko, pwede naman basta't meron kang pera, dala sa iyong wallet. Wala na silang pakialam kung mawawala yung pera. Ba't mo naman ipapawala na alam mo naman kailangan mo yon? Paano kung ordinaryong mamamayan ka lang, wala kang credit card, wala kang ATM, pero kung meron kang bank account, o kaya meron kang dalang cash money sa iyong wallet, kasi pwede naman tayo magdala ng pera palabas ng bansa. May limit nga lang po. Dolyares man o piso, pwede maglabas, pero may limit. Hindi lalagpas. Kaya sabi ko nga, bakit hindi sila maglagay ng mga guidelines na, pag ikaw ay Pilipino, ikaw ay turista, pupunta ka sa Hong Kong, kailangan meron kang ipapakitang show money na 20 mil kung 20 mil, 100 kung 100. Hindi yung wala silang ipinapaskil na ganun, wala silang sinasabi na ganun. Bago pag-aalis na, doon kahalukayin lahat, sasabihan ka lahat. So, anong nangyayari? Kawawa, napapahiya yung tao na gustong lumabas. So, ang mangyayari niyan, hindi na maglalabasan ang tao. Isipin nyo mga kaibigan, 32,000 last year ang hindi nakaalis na upload lahat. Napakarami niyan. Nakakaawa po mga kaibigan. Dapat maglagay sila ng mga guidelines na totoong guidelines at yun ang masusunod. Hindi yung pagdating dyan kung ano-ano pang hihingin sa'yo. Hihingin ng yearbook. Ilagay nila dyan sa NAIA. O lahat ng turistang lalabas, magdala ng yearbook. Lahat ng turistang lalabas na 54 years old, magdala ng original copy ng birth certificate. Hindi naman kailangan yan Kailangan man magdala, pwede naman yung Xerox copy lang na birth certificate. At saka wala silang sinasabing guidelines na ganun. Nabanggit lang kasi yan ni Miguel Sobere, yung tungkol sa 54-year-old, hinihingan daw ng original copy ng birth certificate. Diyos mio, Marimar, ano yan? Ano yung ginagawa ninyo sa inyong kapwa Pilipino? Piling nyo, tatagal kayo dyan. Hindi naman kayo for life dyan sa immigration Hindi naman kayo habang buhay na andyan. Mapapalitan din kayo. Huwag naman kayo ganyang kahigpit.
Hindi ba kayo naaawa doon sa mga tao na masama ang loob, umiiyak, naghihinagpis, nang dahil sa mga ginawa nyo na hindi naman dapat? Kung kumplito naman ang papeles ng tao, ang alam ko kasi yun lang talaga ang kailangan, inuulit ko. Merong return ticket na round trip, merong hotel booking, merong ID na legitimate, at saka merong passport. Kung ikaw ay turista at wala kang trabaho. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, ang kailangan ay meron kang certificate of employment, certificate of leave, o kaya payslip na katunayan na ikaw ay may trabaho dito sa Pilipinas para ikaw nga ay babalik pa talaga. Dahil hindi naman lahat ng turista hindi na bumabalik ng Pilipinas. Kung lahat hindi na bumabalik, di naubos na ang tao dito sa Pilipinas, ang maiiwan, lahat mahirap. Kaya wag naman po ganun, mga kaibigan. Kaya doon sa mga kinaukulon, natutuwa po ako sa Senado na united po sila. Sigun sa sinabi ni Miguel Zubiri na talagang gusto nilang ayusin, ripasuhin bago nila aprubahan ito, mga kaibigan. Kaya inuulit ko yung may mga resibo ng mga na-upload, itago nyo lamang po dahil baka dumating ang panahon na mabawi ninyo ang inyong mga ginastos. Baka mabayaran pa kayo ng perwisyo kung talagang paninindigan ni Chis Escudero at ng ibang senador itong sinasabi niya na kailangan mairipand sa taong bayan ng mga na-upload ang kanilang mga ginastos at perwisyo. So, itabi-tabi nyo lang po yan, mga kaibigan. At muli, inuulit ko, ako ay isang YouTuber lamang po, small YouTuber, baguhan lang po, hindi pa po ako monetize. Ako'y nais lamang po mag-enjoy dito dahil bilang isang senior citizen, nais ko lamang po makatulong dahil yung ibang mga kababayan po natin, meron hindi pa nila nalalaman kung ano ang talagang totoong karapatan ng bawat isang Pilipino. Bilang isang Pilipino, lahat po tayo ay merong constitutional rights to travel in and out of the Philippines. Yan po ang tandaan nyo. Checkin nyo po, meron po tayong batas dyan. Meron Republic Act 1987 na batas na bawal tayong pagbawalan. Pati sa human rights, may karapatan tayong gumalaw sa labas man o sa loob ng ating bansa. Kaya, inuulit ko, hindi po ako nagkakapera dito, nais ko lamang po makatulong sa inyo, mga kababayan. Hindi pa po ako monetize at wala gaano sa akin nagsusubscribe, okay lang po sa akin yan. Kung mag-subscribe kayo, salamat. Kung hindi, salamat. Dahil ako naman nais lang makatulong at natutuwa lamang po ako at nais ko lang po mag-enjoy. So ayun po, kasi aanhin mo naman ang maraming pera kung marami naman ang umiiyak, lumuluha, nagugutom na ating mga kababayan. Hindi yan hindi natin kailangan yan, mga kaibigan, dahil pagdating ng panahon, iiwanan natin lahat yan. Kaya bilib ako sa pamantayan ng ating Panginoon Hesus. Pag ikaw ay nawala na dito sa daigdig, dahil lahat tayo maglalaho, lahat tayo mawawala. Ang Diyos kasi hindi namimili, kay mayaman, kay mahirap, kay pangit, kay maganda. Hindi siya namimili. Pag dumating na ang takdang panahon na para ikaw ay mawala na at kunin, alam mo, isa lang ang itatanong sa iyo pagdating mo doon. Ano ang iyong ginawa sa lupa nung ikaw ay nabubuhay pa? What have you done on earth when you're still alive? Yun lang itatanong sa iyo. Hindi ka nahihinga ng passport, hindi ka nahihinga ng kung ano-ano pa, mga birth certificate, wala. Ganon kaganda ang patakaran ng Diyos. Kaya yan sa mga kinaukulan, dyan sa mga ganid, dyan sa mga sugapa sa salapi, sugapa sa kayamanan, yung mga nagtatago, mga naghuhoard ng mga bigas, na mga kung ano-ano mga produkto ng Pilipinas upang tumaas ang mga presyo, huwag kayong ganyan dahil darating ang araw, mamamatay din kayo, mawawala din kayo lahat tayo maglalaho. Pagdating sa Diyos, pagbabayaran nyo yan, mga kaibigan, dahil marami kayong inaapi na mahihirap. Nakakaawa po, kaya hindi tayo umuunlad dahil sa dami ng mga naghuhoard ng mga bilihin, naapektuhan ang mga mahihirap. Ang mga mayayaman, di naman apektado sa ganyan Kagaya ng uploading na yan, hindi naapektuhan ang mga mayayaman dyan, sikat, kilala, at malalakasan lipunan. Ang apektado dyan, yung mga hindi kilala, nasa middle class lang. Yun ang apektado, lalo na sa mga bilihin. Sino bang kawawa? Hindi ba tayo? Ang asukal, pag mahirap ka, hindi ka na makakabili. Sasabihin nila, dahil nagtaas ang bigas, alternatibo, sabi ni DOH Secretary, yung dati, na lalaki, alternatibo daw na dapat kainin ay kamote. Hindi ba niya alam ang presyo ng kamote mas mahal pa sa bigas? Ang kamote ngayon umaabot na ng 100 piso ang 1 kilo. Paano makakain yan ng isang mahirap? Ang bigas nga na 60 hindi na mabili, kamote pa na 100.
Gumising naman kayo mga kaibigan. Tingnan nyo naman yung mga maralita, yung mga nakararami. Huwag nyo tingnan yung mayayaman dahil mas marami ang mahirap dito sa Pilipinas. So ayan lang po mga kaibigan. God bless the Philippines. Bye-bye po. Hanggang sa muli.